Ano Eto po 'yan? po yung kanyang tanong. Marami pong kasong ganito. Gusto ko po sanang ireklamo ang tatay ng mga anak ko Uy, dahil 3 buwan na siyang hindi nagbibigay ng sustento. hmm, Maliban doon, gamit niya ang sasakyang ako ang bumili. naku po. At ang motor na pinaghatian namin ay ibinenta niya nang wala akong alam. Hmm, Pinapupunta po ako sa pulisya para mag-file ng psychological abuse, pero pinanghihinaan ako ng loob dahil freelancer lang siya at wala raw akong maipapakitang payslip para mapilit siyang magsustento. Ano po ba ang pwede kong gawin para mapigilan ang pagbebenta niya ng sasakyan at para mapilit siyang magbigay ng para sa mga bata kahit wala siyang regular na trabaho? Wawa naman si Sheena, Attorney Christine. Sige po, anong sagot natin po sa kanya? Opo, hi po, Ma'am Sheena. Para po sa kaso po kasing ito, ang batas po dito po na involved po ay ang RA Republic Act 9262 or ang Violence Against Women and Children. Base po sa nasabi po ni Ma'am Sheena po, ang dapat pong gawin po ay magsampa po ng kaso for psychological and economic abuse po dito po sa RA 9262 sa Office of City Prosecutor or sa Office of Provincial Prosecutor. Ayon po kasi sa BAUC po, yung Violence Against Women and Children, hindi po basihan na kayo po ay, kung hindi po kayo regular na empleyado o di kaya naman freelancer po, ang tinitingnan po kasi ng korte po dito ay ang kapasidad po na magkaroon ng pera. At base po nasabi po ni Ma'am Sheena, meron nga pong pera po na may panggas po sa motor at sasakyan, kaya hindi po imposible na magkaroon din po ng pera para po sa anak po nila. Kaya po, ang pwede pong gawin ay mag-file din po sa civil court ng support order para po ang court na po ang magdidesisyon kung gaano po kalaki ang amount na ipapasustento po ng tatay po ng mga anak po nila. Ako naman nakakaano naman itong, tanong ni si Ma'am Sheena. Ibig sabihin, parang ano po, hindi responsable yung, tatay niya, Attorney Christine. Imagine, ibebenta pa niya yung ari-arian na napundar naman ng kanyang asawa. Ano ba naman yan? So, batay dun sa sinasabi ni Attorney Christine, puwedeng sampahan ng kaso. Ayan, puwedeng sampahan ng kaso. Pero sana hindi na mauwi do'n kasi mga anak naman niya yun, magpursige siya, 'di ba po? Oh, ayan. Pero pagka hindi, masasampahan siya ng kaso. Okay. Sa mga ganong case, attorney, no, sa pagfa-file ng kaso, Hmm. kasama ba dun sa ia-attach yung katunayan na siya yung tatay para may habol like birth certificate, nakasign siya dun sa birth certificate? Kasi maraming case, Ma'am Ani, no, yung halimbawa, casual lang na naanakan lang siya sa pagkadalaga, wala namang document na nagpapatunay na halimbawa, siya yung tatay. Okay. O hinahabol mo siya yung tatay, sabihin hindi ako yung tatay niyan. Ba't ako obligado na magbigay kailangan? Ano yung habol, attorney, nung mga ganong kaso na wala naman siyang documents, hindi naman nakapirma yung tatay talaga sa birth certificate dahil ayaw pumirma. Pero siya talaga yung biological na tatay. Okay. Sige. Attorney, maganda yung binanggit mo rin yan. Attorney Christine, doon sa puntong yun, paano mahahabol yung tatay na magbigay ng sustento po? Actually po, kung sa ganitong situation, pwede naman po tayo magpa-DNA test. Pero sa Mhm. karaniwan po kasing mga kaso na ganito, usually ang hinihingi po talaga sa BAUC ay ang birth certificate ng mga bata para ipatunayan na siya po ang ama at inay. Kung Yun. hindi naman po, wala naman pong birth certificate, pwede naman po magpa-request ng DNA to show proof. At the same time, sa situation po ni Ma'am Sheena, bukod po sa birth certificate, pwede rin po niya ipakita yung mga chat at messages po niya na maaaring magpakita na ayaw nga po magbigay ng sustento po yung ama kasi medyo implied na rin po yun na siya nga din po yung tatay at hindi po siya nagbigay po ng sustento sa kanyang mga anak. Okay. Sa pagkuha po, Attorney Christine, paano yon? Sa DNA, mahal din yata yan. Kung halimbawa, syempre hindi man maka-afford yung nanay na siya mismo ang gumastos nun. Mayroon ba isang sangay ng gobyerno na pwedeng hinga ng tulong? Pwede bang makahingi ng tulong? Gagamitin ko lang po para pang DNA test. Mayroon nag-assist dito, Attorney Christine? As of now po, I think that
case is quite complicated na po if ever. But I do believe po na pag sa mga ganong sitwasyon po, pwede na rin naman po magbigay din po ang government ng assistance po. Ayun, pwede rin Yun. maganda yan. Alam mo, baka siyempre yung nanay wala naman trabaho, di ba? Eh, paano ka naman? Magkano naman ang pagpapa-DNA test? O saan mo kukunin kamay yun? Tsaka may mga case kasi, attorney, yung tatay din walang trabaho eh. Oh. Bulin mo yung tatay, eh wala rin trabaho yung tatay. Kung walang trabaho yung tatay, hindi ba pwedeng pigain yung tatay para magtrabaho ka? Paano po yun, attorney? Pwede ba yung magulang? Let's say, for example, wala ka nga trabaho, yung lalaki walang trabaho, pero may business naman yung magulang. Paano po yun? Pwede ba nga bulin yung magulang, Attorney Christine? Hindi po agad-agad mahahabol po yung magulang kasi po si Juan po ay si Juan at si Pablo po ay si Pablo. So kumbaga hindi naman po agad-agad na pwede po pong habulan ang magulang po nung tatay po kahit po may business po sila. Kasi siya lang naman po talaga yung tatay. Pero depende din po yan sa court, sa support order po kung ano po ang desisyon po ng court. Okay, sabihin yung tao muna. Pag napatunayan na wala, pwede, pero attorney, may posibilidad na pwede sa magulang po kung napatunayan na may kakayahan yung magulang. Kung meron din pong parte din po yung anak ko sa business, pwede po. Pero kung entirely family, kung parents lang po, hindi po. Pero kung siya mismo po ay part po as owner, then pwede po.